Ayan po sir, 20 pesos na lang yan. Kunin nyo na po ang sampagita. Baka sir gusto nyo pong bumili ng rosary bracelet, necklace po, panyo. Meron po sa akin, bili na po kayo. Last na sampagita na po ito. Kunin nyo na po. 20 pesos na lang po. Maraming salamat po. Iha, bata pa lang kayo ay nagtatrabaho na. Magiging mayaman kayo pagdating ng panahon dahil madiskarte kayo. Salamat po. Diche, ang aga nating nakauwi, nabenta agad lahat ng sampagita ko at kumita ako ng 100 pesos. Eh ikaw? 40 pesos lang, mahina ngayon yan. Hindi naman talaga araw-araw Pasko. Pero importante, nakakatulong tayo at sumusuporta tayo kay inay. Tama. 3 buwan na rin kaming nasa Maynila at medyo nakakatawid na rin kami sa pang-araw-araw. Kahit papano may kita ang mga bata at ako, pero kapit sa patalim, makakaraos din. Pag uwi ko naman, ang anak ko naman ang magtatrabaho sa isang tindahan sa palengke. Tulong-tulong talaga para makaraos sa araw-araw. Ang dami ko nang nahuli, sapat na siguro to. Ano kayang luto ang gagawin? Sinampalukang palaka o adobong palaka? Paborito namin to sa probinsya eh. Gagawin ko na lang sinampalukang palaka yung may usbong na sampalok, tapos may bunga ng sampalok na pampaasim para may sabaw na maihigop ngayon dahil malamig. Ang pinaka may paborito ng inusbungang palaka sa amin ay ang bunso kong kapatid na babae, pero siya ang pinakatakot na takot sa palaka, pero sarap na sarap pag kumakain. Teka, namumukhaan ko yung babae na naglalakad. Parang si Bella yata yun na yung humingi ng mga gamit 3 buwan lang nakakalipas. Siya kaya yun? Bella! Bella! Ako ito si Trevor! Naaalala mo pa ba ako? Naalala mo ba ako? Namumukhaan mo ba ako? Nagkita tayo 3 buwan nang nakalipas. Hulaan mo kung saan. Sir Trevor, ikaw ba yan? Yung nagbigay sa akin ng mga gamit nung bagong lipat kami? Oo, tara, sakay ka na sa akin. Hindi po kita nakilala, Sir Trevor. Nagmukha kang bata, pumayat ka, gumanda ang iyong pangangatawan. Hindi ka tulad dati na medyo chubby ka po. Maraming salamat naman sa compliment, na-appreciate ko yan. Nag-focus kasi ako sa mental health ko dahil nagkaroon ako ng malaking problema 6 months ago. Nabalitaan ko nga po yun. Akala ko nung time na yun ako lang may pinagdadaanan. Kayo din po pala, mas matindi ang pinagdaanan. Pero napakagaling niyo pong magdala. Nagkaroon ng aksidente sa karagatan. Nasa bakasyon kami noon, lumubog ang barkong aming sinasakyan. Nakakalungkot lang at kasama ang aking mag-ina sa 20 taon na wala at namatay. Nakikiramay ho ako sa pagkawala ng iyong mag-ina. San po kayo lumipat? Umalis na po ba kayo sa dati ninyong bahay? Malapit lang po kasi bahay namin sa inyo eh. Hindi naman ako lumipat, inalis ko lang yung mga ekstrang gamit. At para na rin hindi ko sila masyadong maalala. Kasi kahit saan ako tumingin, gamit nila ang nakikita ko. Pero maiba tayo, dun pa rin ba kayo nakatira sa bahay kubo po sa gilid ng ilog? Delikado ron. Konting ulan at lalo pag may bagyo, lulubog agad ang bahay nyo. Wala po kaming pagpipilian. Wala naman po kaming extra na pera para maghanap ng maayos na tirahan. Sa awa ng Diyos, hindi pa naman po nalubog. Traidor ang kalikasan. Hindi natin alam kung kailan darating ang bagyo at high tide. Paano kung natutulog kayo mangyari yon? Hindi ba kayo nababahala? Pahiramin kita ng pera, maghanap ka ng maayos na malilipatan o tumira kayo sa akin, meron akong bodega sa likod na malaki pa dun sa bahay nyo. Maraming salamat sir sa offer. Hindi ko po kasi kayang bayaran yan ngayon. Pag-iisipan ko pong mabuti. Sige Bella, bahala ka.